Instead, so, i-close niya, ang napisingan niya si Ephraim. Moto pa sa ato ang Genesis, no? Unusual kuno ang pag-blessing ni Jacob tungkol kay ang supposed to be si Manasseh. Ari diri mga kisuon sa sinulat ni Manasseh ani Jacob diri sa Joseph. So, the third tribe of Israel, dili pwede ang Amerika mahimong harlot, the Great Babylon. Because asa gani, imo tanawon karon ang geopolitics karon, o asa ang Amerika tuapo dito kapaluyo ang Commonwealth of Nations. In the Bible, in Genesis, makita nimo the Commonwealth of Nations mao ang England. Wala kay lain makita nga nasod karon nga Commonwealth of Nations except ang England. The third of Israel are the remaining Manasseh and Ephraim. So mga igsoon, dili pwede nga ang usa ka nasod because ang Manasseh karon, the economy of the United States is controlled by the Jewish people. For example, kanang Google, Facebook, oil industry, Exxon is controlled by the Jewish people. So dili karon ang iyang role sa United States is to maintain democracy and religious freedom. So dili pwede, maybe ang Russia o ang China will become a powerful nation. The declining power of the United States is very dangerous right now. So, ang signatory sa Abraham Temple sa katapusan, mo ay magdala sa the Antichrist. Because the Antichrist mentioned in the Bible is not a person. Dili person ang atong Antichrist. Dagan nga mga tanan ako unsa ang Antichrist, half man, half katunga tao, katunga dragon. Kung is not the Antichrist, di ka kakita na since the time of Adam and Eve. Because ang Antichrist mentions Biblia is a system. Unsa na nga system? System of belief, Osborne. Matod pa diri sa Daniel 7. Diri sa Daniel 7. Natagda ba niya? Verse 25. It shall intend to change time. Sama na, sa Daniel 7, verse 25. So, mag-isoon, an initial thing to change the time. Sabi na change the time, Daniel 7. Ang papasi of Rome during the time of the Constantine sa Laodicea. So, mag-isoon, the diversification of Christianity in this karong panahon na makita nato nga daghan kayo na pulling away sa ato ang mga igsoon. So, na-travel na ako, nasudlan ako mga simbahan. Bisan asa ko, they rejected the 10 Commandments. Daghan kayo. Even our brethren, they rejected the 10 Commandments. Ilan of to, by faith or by grace. Swerte kayo, may igsoon, o by faith or by grace. Wala ka nang ginagawa. See your sin. Wala ka, nagkagay na entra. Nga naman, dili na ka mabuhat. Dili na ka muto, dili na ka musimpa sa Sabado. By faith or by grace. Swerte kayo, anong to niya, sa ilang pagtanaw. Nga diya, paalang pagtuho na. Maluwas sila, by faith or by grace. Wala nang ginagawa. Dili na ka musimpa, by faith or by grace. Jesus died for the cross, by faith or by grace. So, mga isoon, muna pulling away, apostasy. Paglingla sa mga tao nga mga Adventist na kupan, sige, atong mga simbahan, tingnan ako diya sa kansaging nga nung nahihulahan because doon na yung mga reform Adventist na nga diya nga nagdala anak nga pagtuo.
That's why dito na sa boss, nga ako na biktima, nga pagsimpan ako, tulungan may kabuhok, hingnan ko nga reform ko si Adventist. Dili ko reform, I'm a CBT Adventist. Ningani ko dili, aron sa pagligon sa inyong simbahan. Kung siya itong buhaton, makikita ko sa tigulang si Iglesia dili. Walay, di ako na yung personal na mo mission, nga mabalik dili sa inyong simbahan. Pag umana mo, gather nila, mamiya may inyuhan na dili. Wala namin labot. Dili ko na mo ang reform because that is the wrong doctrine. Arita dili sa tinuod. Dili sa original, dili sa Sabado nga tinuod. So magsuon dito sa bakong mao gyapon. So nagkadagan. By faith or by grace. So, kung naunta na nga pagtuo by faith or by grace, wala ka nang ginagawa. Swerte ka ita. Swerte kayo. Di na mo. Ani dili katakanta. Di na mo worship sa pato. Mayroon nga happy Sabbath day. Swerte kayo. Kay wala ka nang ginagawa. Except nga you believe by faith or by grace. Luwas na. But it's not true. Because the Ten Commandments katapusan sa Revelation,